Benedict, ano ang paliwanag dyan ng pamunuan ng Pangasinan Solid North tungkol sa health condition ng kanilang driver at may kasunod pa ba itong hearing? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga kay Attorney Alex Versosa, ang legal counsel na bus company, paan niya nasabihin sa ngayon na hindi alam ng bus company yun nga sitwasyon ng bus driver na bumangga nga dito sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Ito ang nalaman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa isinagawang hearing kaninang umaga. Kasama sa dumalo ang mga legal counsel ng bus company at mula naman sa pamilya ng mga biktima. Sa naturang pagdinig, natuklasan na kaya natakot umanong sumailalim sa drug test ang driver ay dahil sa iniinom nitong maintenance medicine sa alta presyon. Pero gate naman ni Attorney Versosa na bago ito magmaneho ay hindi ito uminom ng gamot. Sa susunod namang pagdinig ay kasama sa pinadadalo ang representative mula sa Pangasinan Solid North Bus Transit, driver at konduktor. Nais din kasi nilang malaman na kung alam ba ng kumpanya ng bus ang health condition ng kanilang mga empleyado. Isa pa nga sa aalamin ay kung bakit hindi umano ginising ng konduktor ang driver nung nakitang inaantok na ito. Ella, inaasahan na sa May 21, ito nga yung kasunod na hearing dito sa LTFRB kung saan ipinatatawag nga itong mga representative mula sa bus company, ang driver at ang konduktor. At yan mo ng ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.